Pilipinas na isang magandang babae na nagngangalang Claire. Si Claire ay isang profesor sa isang kilalang universidad sa Pilipinas at sa parehong oras ay isang manunulat ng mga akda tungkol sa mga mitolohiyang Pilipino. Sa isang araw, habang siya ay naglalakad sa kagubatan para maghanap ng inspirasyon para sa kanyang susunod na nobela, siya ay biglang napadpad sa isang misteryosong lugar. Nang makarating si Claire sa lugar na iyon, napansin niyang tila ba ang mga puno ay may mga mata na nagmamasid sa kanya. Iniisip niya na ito'y bunga lamang ng kanyang sobrang imahinasyon, pero hindi pa siya ganap na sigurado. Tumuloy siya sa kanyang paglalakbay at sa pagdaan niya sa isang malapit na ilog, may nakita siyang isang malaking kubo na nakakuha ng kanyang atensyon. Nang lumapit si Claire sa kubo, doon niya natagpuan ng isang matandang lalaki na may matamlay ng ngiti sa kanyang mga labi. Siya raw ay si Mang Ambo, 70 taong gulang at mag-isang naninirahan sa kagubatan. Siya ay isang tanyag na manggagamot sa lugar na iyon. Batid ni Mang Ambo na dayuhan ng dalaga, kaya tinanong niya ito, "Ineng, mukhang naliligaw ka yata. Saan ka ba paroroon?" Ang tanong ni Mang Ambo. "Ay, siya nga po, Lolo. Lolo Ambo na lang ay tawag mo sa akin," singit ni Mang Ambo. "Kanina pa po ako pabalik-balik. Halos 2 oras na akong naglalakad. Hindi ko makita ang daanan pabalik," ang sabi ni Claire. "Siya nga pala, Ining. Bakit ka nga pala napadpad sa aming lugar?" ang tanong ulit ni Mang Ambo. Naghahanap lang po ako ng inspirasyon o istorya tungkol sa aking gagawing nobela, tungkol sa misteryo at mga hiwaga sa ating bansa. Naglalakbay po ako kung saan-saang bahagi ng Pilipinas." Ganun ba, Ining? Sige, at maikukwento ako sa iyong istorya na tiyak na babagay sa iyong nobela. Nag-uusap sila ng matagal at habang kukwento si Mang Ambo tungkol sa mga alamat ng mga aswang, napagtanto ni Claire na ang kanyang kwento ay nagtataglay ng mga aspeto ng makabagong aswang. Sa mga kwentong itinapon ni Mang Ambo, may mga aswang na hindi lamang nagiging vampira, kundi mga mapanira na nilalang na nakatago sa likod ng maskara ng karaniwang tao. Ipinakita ni Mang Ambo kay Claire ang isang lumang itim na aklat ng mga ritual at kagamitan na ginagamit ng mga aswang. At ang mga ito ay mas lalong nagpalala ng kanyang takot. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang pag-uunayan ni Claire kay Mang Ambo at dala ng kanyang malasakit sa kultura ng mga Pilipino. Siya ay naging determinadong mapanatili ang mga kalamang ito para hindi mawala sa mga susunod na henerasyon. Ginamit niya ang mga natutunan upang isulat ang pinakabagong nobelang may temang aswang na nagdulot ng pag-asa at pag-unawa hinggil sa mapanlikang isipan ng mga Pilipino. Sa huli, ang kwento ni Claire at ng makabagong aswang ay naging isang daan upang ipakita ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating kultura, kasaysayan at pagkakaroon ng respeto sa mitolohiyang nagpapantay sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino.